Samantala, alamin na muna natin ang update sa lagay ng panahon, partikular na sa rehiyon ng Bicol na apektado ngayon ng pagbubuga ng abo ng Bulkang Mayon at sa binabantayang 2 LPA sa labas ng park. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang hapon, Ms. Trixie, ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Para sa lagay ng ating panahon, meron po tayong 2 minomonitor na low pressure areas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isang mas malapit na LPA, nasa 1,350 kilometers silangan ng Mindanao, kanina alas 8 ng umaga. Hindi naman po ito inaasahang magiging ganap na bagyo, subalit magdadala ng pag-ulan starting po Thursday up until weekend dito sa may Visayas at Mindanao. Yung isa namang low pressure area na mas malayo sa ating kalupaan, higit 2,800 kilometers po silangan ng Mindanao sa may central portion ng Pacific Ocean. Ito yung may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo or tropical depression either bukas or sa Wednesday. Wala rin nakikitang effect itong low pressure area pa sa ngayon at maging hanggang sa weekend. Subalit posible itong pumasok ng ating area of responsibility sa darating na weekend at afterwards by next week, nandyan yung possible effect dito po sa ilang bahagi po ng ating bansa. Patuloy na magantabay sa ating updates dahil magbabago pa yung scenario at yung timing po ng regarding po doon sa mga possible impacts itong 2 weather systems or 2 low pressure area. But for now po, asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan sa kanlurang parte po ng ating bansa. Pinakamataas sa may Palawan, sa may Western Visayas, Negros Island region, sa Buanga Peninsula at Bangsamoro region. Yan po ay dahil sa easterlies o yung hangin nagmumula sa may Pacific Ocean. Paminsan-minsan malalakas yung ulan kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslides. Ngayong araw, asahan naman sa natitira bahagi ng bansa ang bahagyang maulap na kalangitan. Kasamahan pa rin niya ng mga pulupulong pag-ulan at pagkilat pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Pagdating naman sa ating mga heat indices, nananatili pa rin may mga lugar na may mga delikadong antas na nasa 43 to 44 degrees. Yung highest natin na forecast for today ay sa may Dagupan, Pangasinan with 44 degrees Celsius na heat index at 43 degrees naman ang posibleng maramdaman sa may Sinaig, Ilocos Sur at Lawag, Ilocos Norte. For Metro Manila, particular na sa may Quezon City hanggang 38 degrees ang posibleng maramdamang init. Paalala pa rin ang Pag-asa, ugalin pa rin ang pag-inom ng tubig and make sure na meron payong or sombrero kung nalabas ng bahay para iwas panghina o pagkahilo. Karagdagang balita naman para sa mga kababayan po natin dito sa Albay na naapektuhan po ng pagbulusok po or pagsabog ng Bulkang Mayon. Inaasahan po ngayong araw ang bahagyang maulap na kalangitan at may chance pa rin naman po ng mga pulupulong ulan sa hapon hanggang gabi bagamat hindi naman po ito nagtatagal. Usually minuto lamang po or possible hanggang 1 oras kapag may mga thunderstorms. Kaya pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan bukod dun sa possible na ashfall. It's posible magkaroon ng pagkabasa po ng abo na galing po sa Bulkang Mayon. Pero maliit lang ang mga chance po ng tinatawag natin na lahar o yung mud flow galing sa mismong Bulkang Mayon. Narito naman ang lagay ng ating mga dams. Latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Magandang hapon. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang MyInfo.